Akala nyo ba tapos na ako? Nagkakamali kayo. Babayaran nyo ang bawat patak ng luha ko. Buong buhay ni Bianca, ibinigay niya ang lahat para maging perpektong asawa kay Jason. Ngunit ang binaling sa kanya ay kataksilan. Sa mismong kama kung saan sila nangako ng habang buhay. Doon niya nahuli si Jason at ang matalik niyang kaibigan na si Katrina. Niriyasan siya ng mundo. Nawalan siya ng sanggol sa sinapupunan dahil sa labis na stress at iniwan siyang duguan at luhaan. 5 taon nang lumipas. Ang mahina at umiiyak na Bianca ay patay na. Ang nagbalik ay si Sandra. Isang mayaman, makapangyarihan at tusong reyna ng negosyo. Isa-isa niyang wawasakin ang imperyo ni na Jason at Katrina. Walang patatawarin, walang sasantuhin. Ngunit sa gitna ng kanyang planong pagiganti, papasok sa buhay niya si Eros. Isang misteryosong bilyonaryo na may hawak ng susi sa nakaraan ng kanyang asawa. Habang lumalalim ang laro, matutuklasan ni Bianca ang isang lihim na babago sa lahat. Paano kung ang akala niyang kataksilan ay isang set-up at ang totoong kalaban ay ang kanyang pinagkakatiwalaan niya ngayon? Isang kwento na naglalagablab na puot, matamis na paghihiganti at ang hindi inaasang paghilom ng puso. Kakayanin ba ni Bianca na tapusin ang kanyang sinimulan? O mas pipiliin niyang magpalaya para sa isang bagong simula? Bago pa tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung taga saan kayo para malaman natin kung saan na nakarating ang ating mga kwento. Ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa bigat ng dibdib ni Bianca. Hawak niya ang isang bouquet ng mga pulang rosas at ang maliit na kahon ng mamahaling relo na regalo niya para sa kanilang ika-5 anibersaryo ni Jason. Bilang mag-asawa, maaga siyang umuwi mula sa kanyang business trip sa Cebu para sorpresahin ang asawa. Pagod siya, ngunit ang isiping mayakap si Jason ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Tahimik niyang binuksan ng pinto ng kanilang mansyon. Madilim ang sala, ngunit may kakaibang ingay na nagmumula sa ika-2 palapag. Sa kanilang kwarto, ang kanyang mga hakbang sa hagdanan ay tila bawat pintig ng kanyang puso, mabigat at may kasamang kakaibang kaba. Habang papalapit siya sa pinto na bahagyang nakabukas, narinig niya ang mga impit na daing. Hindi iyon daing ng sakit, kundi ng ligaya. Isang boses ng babae at isang boses ng lalaki na kabisado niya kahit nakapikit siya. Jason, pakiusap. Paano kung biglang dumating si Bianca? Anong boses ng babae? Si Katrina, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong kolehiyo. Huwag mo muna siyang isipin, Katrina. Nasa Cebu siya at kahit nandito siya, alam mo namang ikaw ang mahal ko. Kasalang kami sa papel. Sagot ng baritonong boses si Jason. Ang asawang gabi-gabi niyang kaniig. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at puso. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Bianca. Ang buki ng rosas ay nalaglag sa sahig. Ang mga talulot ay nakalat na parang mga patak ng dugo. Nang itulak niyang pinto, tumambad sa kanya ang pinakamasakit na tagpo sa kanyang buhay. Ang kanyang asawa at ang kanyang kaibigan. Magkayakap sa mismong kama na pinagsaluhan nila. Bianca! Gulat na napabangon si Jason. Mabilis na nagkumot habang si Katrina ay nagtakip ng mukha. Bagamat may lihim ng ngiti sa mga labi nito na napansin ni Bianca, walang lumabas na boses sa bibig ni Bianca. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naglaho. Ang sakit ay hindi lang sa puso, kundi pisikal na gumapang sa buong katawan niya. Biglang sumakit ang kanyang puson at may kung anong likido ang gumapang sa kanyang mga hita. Dugo. Ang anak ko! Bulong ni Bianca bago tuloy nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak siya sa sahig.
Ang huli niyang narinig ay ang sigaw na nagpapanik ni Jason. Ngunit huli na ang lahat. Puti ang kisame, puti ang dingding at amoy gamot ang buong paligid. Nang idilat ni Bianca ang kanyang mga mata, ang malamig na katotohanan ng sumampal sa kanya. Wala na kanyang dinadalang sanggol. Ang 3 buhay sa kanyang sinapupunan ay nawala dahil sa tindi ng shock at trauma. Pumasok si Jason sa kwarto ng ospital, mukhang problemado at walang tulog. Ngunit wala ng bakas ng pagmamahal sa mga mata ni Bianca, kundi isang malamig na puot. Bianca, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Lumabas ka. Malamig at patag ang boses ni Bianca. Walang luha. Naubos na ang luha niya sa nakaraang mga oras ng kanyang pagkakatulog. Bianca, pag-usapan natin to. Sabi nang lumabas ka! Sigaw niya gamit ang natitiri niyang lakas. Akala niyo ba tapos na ako? Nagkakamali kayo. Babayaran niyo ang bawat patak na luha ko. Ikaw, si Katrina, lahat kayo. Mabilis na lumabas si Jason. Takot sa nakakatakot na lamig sa mga mata ng asawa. Pagkalipas ng 1 linggo, imbes na magmukmok, lihim na nagkasikaso si Bianca ng divorce at iniwan ng Pilipinas. Nagtungo siya sa Amerika, dala ang natitirang pera mula sa kanyang sariling pamilya. Doon, isinumpa niya na ang mahina, sunod-sunuran at mapagpatawad na si Bianca ay patay na, kasabay ng kanyang anak. 5 taon ang lumipas. Sa isang sikat na business gala sa Manila, isang marangyang limousine ang huminto sa tapat ng pulang carpet. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng nagliliyab na pulang gown. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad at ang kanyang mga mata ay tila nakakatunaw sa talim. Siya si Sandra Valerios, ang bagong CEO ng Valerios Holdings. Isang multi-bilyong dolyar na kumpanya sa ibang bansa na nagbalik sa Pilipinas para mamuhunan. Ngunit walang nakakaalam sa silid na iyon sa likod ng pangalang Sandra at ng makapal na make-up ay ang dating Bianca na sinira nila. Mula sa malayo, nakita niya sina Jason at Katrina. Kasal na at mukhang matagumpay sa kanilang binuong pamilya. Lumapit si Sandra, may hawak na baso ng champagne at may ngiti sa mga labi na kasing lamig ng yelo. Magandang gabi, Mr. and Mrs. Arsenal. Bati niya. Nang lumingon si Jason, tila napatigil ang mundo nito. Nanlaki ang mga mata nito, habang si Katrina naman ay nabitawan ng hawak na baso. Bianca? Nauutal na sulyap ni Jason. Ngumiti si Sandra ng mas matamis. I'm sorry. My name is Sandra. Sandra Valerios. At mukhang magiging masaya ang pagsasama natin sa negosyo. Partner. Hindi maalis si Jason ang kanyang paningin kay Sandra Valerios habang naglalakad ito palayo sa kanila sa gitna ng ballroom. Ang bawat kumpas ng hita nito sa ilalim ng pulang gown, ang bawat marahang pag-imbay ng kanyang balikat at ang reynang-ray ng tindig nito ay tila isang multo na bumangon mula sa nakaraan upang hantayin siya. Jason, nakikita mo ba ang nakikita ko? Nanginginig ang boses si Katrina habang nakahawak na mahigpit sa braso ng asawa. Bakas ang takot sa kanyang mukha sa kabila ng makapal nitong make-up. Si Bianca yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang mukha niya, ang mga mata niya. Imposible. Pilit na pagpapakalma ni Jason sa sarili. Bagamat ang sarili niyang puso ay nag-uunahan sa kaba. Patay na si Bianca, Katrina. 5 taon na nakakaraan nang lumubog ang barkong sinasakyan niya papuntang labas ng bansa. Diba? Yun ang sabi ng mga investigador. At tingnan mo siya. Si Sandra Valerios ang makapangyarihang investor mula sa Amerika ngayon. Wala ganyang yaman ang pamilya ni Bianca. Pero Jason, ang mukha niya. Kamukha lang.
Katrina, o baka naman naguguni-guni lang tayo dahil sa tindi ng guilt natin. Bulong ni Jason, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa direksyon kung saan naglalakad si Sandra. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nakatayo si Sandra malapit sa glass wall na nagpapakita ng tanawin ng lungsod. Hawak niya ang kanyang baso ng champagne, ngunit ang kanyang paningin ay nakapako sa refleksyon ni na Jason at Katrina sa salamin. Isang mapait at nakamamatay ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Takot kayo? Saob ng kanyang isip. Magsisimula pa lang tayo. Ang takot na nararamdaman ninyo ngayon ay barya lang kumpara sa unti-unting pagkaubos ng aking hininga nung gabing iniwan niyo akong duguan. Huminga ng malalim si Sandra upang pakalmahin ang nagbabalang galit sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Ang paghihiganti ay isang sining na isiniserve ng malamig. 5 taon niyang tiniis ang sakit ng mga plastic surgery upang ayusin ang kanyang mukha na nasira sa isang aksidente noon. 5 taon niyang pinag-aralan ng takbo ng stock market. At 5 taon niyang pinatay ang natitirang bait sa kanyang katawan para lang sa gabing ito. Miss Valerius! Isang baritonong boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nang lumingon si Sandra, bumalandra sa kanyang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng pasadyang itim na tuxedo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuyod pabalik. Ang kanyang pangay matigas at ang kanyang mga matang kulay tsokolate ay tila nakababasa ng pinakamalalim na sikreto ng isang tao. Si Eros Stanford, ang nag-iisang tagapagmana ng Stanford Group, ang pinakamalaking kalaban sa negosyo ng mga arsenal. Mr. Stanford, formal na bati ni Sandra sabay angat ng kanyang baso. Hindi ko inaasahang ang isang tulad mo ay dadalo sa ganitong kaliit na pagtitipon. Nabalitaan ko kasi na ang bagong reyna ng Valerius Holdings ay narito. Seryosong sagot ni Eros habang ang kanyang mga mata ay nanunuri. May kakaibang kislap sa mga mata ng lalaki na nagpapakaba kay Sandra. Isang bagay na bihirang mangyari. At nais ko rin makita kung totoo ang mga bali-balita. Anong bali-balita? Na nagbalik ka rito sa Pilipinas hindi para mamuhunan, kundi para pumatay? Bulong ni Eros, sapat lang para marinig nilang dalawa. Bahagyang natigilan si Sandra, ngunit mabilis siyang naibalik ang kanyang mapang-akit ng ngiti. Pumatay sa negosyo, Mr. Stanford. Yan naman ang ginagawa nating mga elite, hindi ba? Kung yan nga lang ang pakay mo, handa akong maging kakampi mo. Wika ni Eros sabay sulyap sa direksyon ni na Jason at Katrina na kasalukuyang nakatitig pa rin sa kanila mula sa malayo. Dahil ang mga taong tinititigan mo ngayon ay mga kaaway ko rin. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng kanilang mga mata. Alam ni Sandra na mapanganib si Eros. Ngunit sa larong ito, kailangan niya ng isang makapangyarihang piyesa upang tuluyang mapabagsak ang mga arsenal. Kinabukasan, naramdaman agad ni Jason ang unang hampas ng hugupit ni Sandra. Ang kanilang pinakamalaking kliyente sa construction business ay bigla nagkansela ng kontrata nang walang malinaw na dahilan. Kasunod nito, ang mga stocks ng Arsenal Group ay biglang bumagsak ng 10% sa loob lamang ng 1 oras matapos kumalat ang balita na may anomalya di umano sa kanilang mga nakaraang proyekto. Sa loob ng kanyang opisina, nagwawala si Jason. Paano nangyari to? Sino naglabas ng mga pekong dokumentong ito sa media? Pumasok si Katrina na umiiyak at may hawak na tablet. Jason, ang bangko, ayaw na nilang aprubahan ng loan natin para sa bagong hotel project. Sabi nila may isang pribadong investor daw na binili ang lahat ng utang natin at ngayon ay may karapatan ng mag-foreclose sa mga ari-arian natin kung hindi natin mababayaran ang buong halaga sa loob ng 3 araw. Sino? Sigaw ni Jason habang hinahampas ang mesa. Ako. Isang boses ang babae ang nagmula sa pinto. Nang lumingon na mag-asawa, nakatayo roon si Sandra. Kasama ang kanyang mga bodyguard at si Eros Stanford sa kanyang likuran.
Hawak ni Sandra ang isang folder na naglalaman ng mga papeles na pag-aari ng mga Arsenal Group. Miss Valerios, bakit mo ginagawa ito sa amin? Nangihinang tanong ni Jason. Lumapit si Sandra. Ang tunog ng kanyang high heels ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng natitirang oras ng mag-asawa. Iniyuko niya ang kanyang mukha malapit kay Jason at bumulong sa isang boses na nagpatayo ng balahibo ng lalaki. Sabi ko sa'yo, Jason, babayaran ninyo ang bawat patak ng luha ko. Naniga si Jason sa kanyang kinatatayuan at ang boses na iyon, ang tono ng pananalita. Wala nang duda. Si Bianca ang babaeng nasa harap niya. Bianca? Usal ni Jason, ang kanyang boses ay halos hangin na lamang habang sinusubukan niyang hawakan ng kamay ng babae. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri ni Jason, isang malaking kamay ang humarang dito. Agad na humakbang si Eros Stanford sa pagitan ni Sandra at Jason. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng pagbabanta. Subukan mong hawakan siya, Arsenal, at sisiguraduhin kong hindi mo na magagamit ang kamay na yan habang buhay. Malamig na banta ni Eros. Ang otoridad sa kanyang boses ay nagpaurong kay Jason. Sino ka ba sa akala mo? Negosyo namin to at ang babaeng yan ng asawa ko. Sigaw ni Katrina na nawawala na ng kontrol sa kanyang emosyon. Bianca, alam kong ikaw yan. Huwag ka na magpanggap. Ano ba yung gusto mo? 5 taon na nakalipas. Humarap si Sandra kay Katrina. Ang kanyang mga matay walang kahit anong emosyon. Gusto kong makita kayong gumagapang sa putik. Katrina, gusto kong maranasan niyo kung paano mawalan ng lahat. Ng pera, ng dignidad at ng buong buhay. Kung sa tingin ninyo ay tapos na ako sa inyo dahil lang sa pagbagsak ng stocks ninyo, nagkakamali kayo. Umpisa pa lang to. Hinarap ni Sandra ang kanyang abogado. Ihain ng foreclosed papers. Meron silang 72 oras para lisanin ang mansyon at ibigay ang pamamahala ng kumpanya sa Valerios Holdings. Kung hindi, ang mga pulis ang magpapaalis sa kanila. Wala nagawa sina Jason at Katrina kundi panoorin si Sandra na maglakad palabas ng opisina kasunod si Eros. Habang nasa loob ng mamahaling sasakyan si Eros, tahimik lang si Sandra na nakatingin sa labas ng bintana. Sa kabila ng kanyang matagumpay na pagganti, may bahagi ng kanyang puso na nananatiling hungkag. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay muling sumariwa. Ayos ka lang ba? Tanong ni Eros habang maraang iniaabot ang isang panyo kay Sandra. Doon lang napansin ni Sandra na may isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Mabilis itong pinunasan at nag-iwas ang tingin. Ayos lang ako, sanay na ako sa sakit. Hindi mo kailangan maging matigas kapag ako ang kasama mo, Bianca. Seryosong sabi ni Eros. Napatitig si Sandra sa lalaki, gulat na gulat. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Eros. Dahil matagal na kitang hinahanap. 5 taon na, Bianca. Nung gabing dinala ka sa ospital pagkatapos mong makunan, ako ang doktor na sumuri sa iyo bago ako lumipat sa pamamahala ng negosyo ng pamilya ko. Nakita ko kung paano ka sinira ng mga taong pinagkatiwalaan mo. At nung gabing nawala ka, isinumpa ko sa sarili ko na kung magkikita tayong muli, tutulungan kitang makabangon. Hindi makapagsalita si Sandra. Ang lalaking akala niya kasosyo lang sa negosyo ay may mas malalim palang koneksyon sa kanyang nakaraan. May kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Isang emosyon na matagal na niyang ibinoon. Ang proteksyon at pag-aalaga na pinapakita ni Eros ay unti-unting nagpapahina sa pader na itinayo niya sa kanyang puso. Habang nag-uusap ang dalawa sa isang tagong tagpuan sa labas ng lungsod, magkasama sina Katrina at ang isang misteryosong matandang lalaki, ang stepfather ni Bianca, si Don Renato. Pumalpak kayo, Katrina. Galit na sabi ni Don Renato habang humihit-hit ng tabako. Sinabi ko sa inyo,
Siguraduhin niyong hindi na makakabalik si Bianca para makuha ang mana ng kanyang tunay na ama. Ngayon, narito siya at unti-unti tayong pinapabagsak. Hindi namin alam na buhay siya, Tito Renato. Umiiyak na sagot ni Katrina. At kasama pa niya si Eros Stanford. Anong gagawin natin ngayon? Kapag nalaman ni Jason ang katotohanan, kapag nalaman niyang ginamit lang natin siya at sadyang sinet up ang lahat para maghiwalay sila ni Bianca, baka patayin niya ako. Ngumiti na nakakatakot si Don Renato. Huwag ka mag-alala. Kung nagawa nating sirain ang pagsasama nila noon, sa pamamagitan ng pag-blackmail kay Jason gamit ang buhay ng kapatid niya, magagawa natin silang tapusin ang tuluyan ngayon at ihanda mo ang mga tauhan. Kung hindi natin madaan sa negosyo si Bianca, dadaanin natin ito sa dugo. Ang gabi ay nababalot ng katahimikan sa loob ng penthouse ni Sandra. Ngunit sa kanyang isipan ay may nagnanghalit na bagyo. Ang mga salita ni Eros sa loob ng sasakyan ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Siya ang doktor na sumuri sa kanya 5 taon na nakakaraan. Bakit ngayon lang ito nagtapat? Ano ang totoong pakay nito sa kanyang buhay? Habang hawak ang isang baso ng alak, nakatitig si Sandra sa isang lumang litrato. Ang larawan nila ni Jason nung bago pa lamang silang kasal. Noon, puno ng buhay ang kanyang mga mata. Ngayon, ang nakikita na lamang niya sa salamin ay isang estranghero na may pusong bato. Biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang hindi kilalang numero ang nakarehistro. Sino to? Malabig na tanong ni Sandra. Bianca. Isang basag at tila lasing na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Si Jason. Pakiusap. Huwag mo muna akong ibaba. Kailangan kitang makausap. Hindi para sa kumpanya. Hindi para sa pera. Kundi para sa atin. Walang atin, Jason. Matagal nang namatay ang atin. Kasabay ng anak ko sa ospital. Banta ni Sandra at akma niyang papatay ng tawag nang sumigaw si Jason. Sinet up lang ako, Bianca. Nung gabing yun, hindi ko gustong saktan ka. Pinilit ako ni Katrina. Pinagbantaan nila ang buhay ng kapatid kong may sakit. Hiyon ni Jason. Maririnig ang hagulhol nito sa kabilang linya. May mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Pakiusap, magkita tayo sa lumang warehouse sa may daungan. Doon ko ibibigay sa iyo ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos niyon, kahit patayin mo ako sa paghihiganti mo, tatanggapin ko. Namatay ang linya at naibaba ni Sandra ang kanyang kamay. Nanginginig. Isang setup? Totoo ba ang sinasabi ni Jason o isa lamang itong desperadong hakbang para iligtas ang natitira nilang yaman? Hindi nag-aksaya ng oras si Sandra. Nagpalit siya ng simpleng itim na kasuotan. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, bumukas ang elevator ng kanyang penthouse. Lumabas doon si Eros at may bit-bit na folder at seryoso ang mukha. Saan ka pupunta, Bianca? Gabi na. Tanong ni Eros at mabilis na napansin ang balisa nitong kilos. May kailangan lang akong isettle kay Jason. Tumawag siya at may sasabihin siyang importante tungkol sa nakaraan. Sagot ni Sandra at pilit na nilaligpasan si Eros. Mabilis ay hinawakan ni Eros ang kanyang braso. Mahigpit, ngunit maingat. Huwag kang pumunta na mag-isa. Papanganib, may natuklasan ng mga tauhan ko tungkol sa stepfather mo, si Don Renato. Siya ang may hawak ng halos 70% ng mga utang ng Arsenal Group bago ko ito binili para sa iyo. Konektado sila ni Katrina. Kumunot ang noon ni Sandra. Si Papa, anong kinalaman niya rito? Ang mana mo, Bianca? Ang lahat ng yaman ng tunay mong ama ay mapupunta sa iyo sa oras na maging matatag ang kasal mo o kung mawawala ka sa landas. Kung maghihiwalay kayo ni Jason dahil sa kataksilan. May butas sa testamento na nagpapahintulad kay Don Renato na bawiin ang mga ari-arian. Paliwanag ni Eros. Sabay bukas ng folder na naglalaman ng mga bank transaksyon ni Katrina at ni Don Renato. Nanlalamig ang buong katawan ni Sandra.
Kung totoo ang sinasabi ni Eros, ibig sabihin ay sunod-sunuran lamang si Jason sa isang mas malaking laro. Ngunit kailangan niyang marinig ang panig ng dating asawa. Sasamahan kita, maring sabi ni Eros at ang mga matay puno ng pag-aalala at proteksyon. Hindi ko hayaang masaktan ka ulit. Hindi sa pangalawang pagkakataon. Tumango si Sandra. Sa pagkakataong ito, pinayagan niya ang sarili na magtiwala sa lalaking unti-unting nagpapabago sa ikot ng kanyang mundo. Ang lumang warehouse sa may daungan ay nababalot ng amoy ng kalawang at maalat na hangin mula sa dagat. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na nakasabit sa gitna ng malawak na espasyo. Huminto ang sasakyan ni Eros at Sandra. Ilang metro ang layo mula sa bodega. Sumay niya si Eros sa kanyang mga armadong security na palibutan ng lugar bago sila pumasok. Manatili ka sa likod ko, bulong ni Eros kay Sandra. Habang dahan-dahan nilang tinutulak ang kalawanging pinto. Sa gitna ng bodega, nakaupo si Jason sa isang sirang upuan. May hawak na isang brown envelope. Mukha itong duguan, gusot ang mga damit at bakas ang bugbog sa mukha. Nang makita niya si Sandra, nagliwanag ang kanyang mga mata sa kabila ng panghihina. Bianca, dumating ka! Mahinang sabi ni Jason at akma itong tatayo, ngunit biglang may pumutok na baril mula sa itaas na bahagi ng warehouse. Tumama ang bala sa sahig. Ilang pulgada lang ang layo sa paa ni Jason. Masyado naman kayo nagmamadali para sa isang reunion. Isang mapang-asar na boses ang narinig mula sa itaas na scaffolding. Pababa ng hagdan si Katrina, kasama ang 5 armadong kalalakihan. Sa likod nila, naglalakad ang marahan si Don Renato at may hawak na baston at isang kalibre 45 na baril. Papa, bulong ni Sandra. Ang kanyang galit ay tuluyan nagliyab. Ikaw ang utak ng lahat ng to. Humalakak si Don Renato. Isang tunog na nagpatayo ng balhibo ni Sandra. Papa, huwag kang magpatawa, Bianca. Anak ka lang ng asawa ko sa unay niyang lalaki. At wala kang karapatan sa bilyon-bilyong yaman na iniwan ng tatay mo. Kung hindi dahil sa katangahan ng lalaking yan. Itinuro niya si Jason. Matagal ko nang nakuha ang pera mo. Pero masyado siyang tapat sa'yo nung una. Humarap si Jason kay Sandra. Umiiyak. Patawarin mo ako, Bianca. Pinagbantaan nila ang buhay ni Luisa, ang kapatid ko. Noong gabing nahuli mo kami ni Katrina, nilagyan niya ng gamot ang inumin ko. Wala akong matandaan. Pinalabas lang nila na may nangyari sa amin para tuluyan kang lumayo. Ang sanggol natin. Hindi ko ginustong mawala siya. Ang katotohanan ay sumumpal kay Sandra na parang isang malakas na tsunami. Ang 5 taon ay biglang napalitan ng labis na pagkahabag at panibagong puot para sa mga totoong demonyo sa kanyang harapan. Si Katrina at si Don Renato. Tama na ang dula-dulaan. Sigaw ni Katrina na halatang nawawala na ng bait dahil sa pagkadesperada. Renato, tapusin na natin to. Kapag namatay si Bianca at si Jason, mapapasa atin na ang lahat. Yan ay kung makakalabas kayo ng buhay dito. Malamig na singit ni Eros. Sa isang iglap, itinaas ni Eros ang kanyang kamay bilang senyas. Pumasok ang mga elite security na mga Stanford mula sa iba't ibang dako ng bodega. At nagsimula ang isang matinding palitan ng putok. Hinila ni Eros si Sandra sa likod ng isang malaking container van para maprotektahan ito. Manatili ka dito at huwag kang aalis. Utos ni Eros bago binalikan ng pakikipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Don Renato. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Sandra si Katrina na tumatakbo patungo kay Jason na nakagapos pa rin. May hawak na patalim si Katrina. Ang mukha ay puno ng baliw na galit. Kung hindi ka mapapasakin, Jason, walang magmamay-ari sa'yo. Hindi! Sigaw ni Sandra. Sa kabila ng lahat, hindi niya kayang panoorin ang pagpatay sa lalaki naging biktima rin ng kasakiman. Tumakbo si Sandra patungo sa kanila. Huli na para mapigilan si Katrina, ngunit bago pa man mabao ng patalim kay Jason,
Isang malakas sa putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ni Eros. Tinamaan si Katrina sa balikat. Napatalsik ang patalim sa kanyang kamay at napasigaw siya sa sakit habang dinaluhong ng mga tauhan ni Eros si Don Renato. Naagawan ito ng baril at pinadapa sa malamig na semento. Hinihingal na lumapit si Eros kay Sandra. Hinawakan na magkabilang balikat nito upang suriin kung may sugat ito. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tumingin si Sandra kay Eros at nakita niya ang labis sa takot sa mga mata ng bilyonaryo. Takot na mawala siya. Doon niya napatunayan na ang pagmamahal ni Eros ay tunay at handa nitong itaya ang sariling buhay para sa kanya. Ayos lang ako, Eros. Bulong niya. Lumingon si Sandra kay Jason na ngayon ay dahan-dahang kinakalaga ng mga tauhan ni Eros. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Mga matang puno ng sugat ng nakaraan. Ngunit sa unang pagkakataon, wala na ang puot. Ang natira na lamang ay ang hangaring maghilom. Ang ingin ng mga sirena ng pulisya ay naging musika sa pandinig ng mga saksi sa loob ng daungan. Isa-isang binuhat ng mga otoridad ang mga tauhan ni Don Renato. Si Katrina, na hawak ang dugo ang balikat, ay hysterical na umiiyak habang pinapasadahan ng posas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapang-aping kislap, ngayon ay tigmak ng luha ng pagkatalo. Bianca, patawarin mo ko. Ginamit lang ako ni Renato. Siya ang nag-utos ng lahat. Sigaw ni Katrina habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng bodega. Ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Sandra. Ang pangalang Bianca ay tila isang balat na tuloy na niyang hinubad upang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Si Don Renato naman, sa kabila ng pagkakahuli, ay nanatiling tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Sandra. Akala mo ba panalo ka na, Bianca? Ang dugo ng pamilya mo ay nakasumpa. Hindi mo mararanasan ang totoong kaligayahan. Bago pa man siya makapagsalita muli ay tinulak na siya ng mga operatibo sa loob ng mobile car. Naiwan sa loob ng bodega sina Sandra, Eros at si Jason na kasalukuyang ginagamot ng mga paramedic. Lumapit si Sandra kay Jason. Ang dating asawa na noong 5 taon ay tinitingnan niya bilang pinakamalaking kaaway. Ngayon ay mukhang isang basang sisiw, luhaan, sugatan at basag ang pagkatao. Salamat. Salamat dahil dumating ka, Bianca. Mahinang simula ni Jason at pilit na iniaabot ang brown envelope na naglalaman ng mga ebidensya ng pag-blackmail at pagkalaso niya nung gabing iyon. Nandyan ang lahat ng bank accounts, ang mga banta sa kapatid ko at ang pag-amin ng doktor na binayaran ni Katrina para palabasin na wala kang pag-asa sa ospital. Gusto ko malaman mo na kahit isang saglit, hindi kita kinalimutan. Araw-araw ko pinagsisisihan ang gabing yun. Tinitigan ni Sandra ang folder bago ito kinuha. Huminga siya ng malalim at ramdam ang pagluwag ng isang napakabigat na kadena sa kanyang dibdib. Pinatatawad na kita, Jason. Nalaki ang mga mata ni Jason at tila hindi makapaniwala. Talaga? Oo. Pero hindi ibig sabihin yun ay pabalik ako sa'yo. Maring dugtong ni Sandra, ang kanyang boses ay patag ngunit may pinalidad. Pinapatawad kita para sa sarili ko, para sa anak natin na nawala, at para tuloyan ko ng maiwan na nakaraan. Ang kasal natin ay tapos na, Jason. Magmula ngayon, magsimula ka muli. Ngunit wag mo na muling hahabulin ang anino ko. Tumalikod si Sandra nang walang pag-aalinlangan. Sa kanyang paghakbang palabas ng bodega, hindi niya nilingon ang lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso. Dahil sa dulo ng pinto, naghihintay ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa dilim. Si Eros Stanford. Sinilubong siya ni Eros ng isang mahigpit na yakap. Doon, sa ilalim ng malamig na hangin ng madaling araw, hinayaan ni Sandra ang kanyang sarili na umiyak ng tahimik. Hindi luha ng puot, kundi luha ng paglaya. 3 buwan matapos ang mandugong engkwentro sa daungan, tuluyan ng nalinis ang pangalan ni Sandra Velayo sa mundo ng negosyo. Si Don Renato
at Katrina ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa mga kasong frustrated murder, blackmail at malalaking anomalya sa pananalapi. Ang Arsenal Group ay tuluyan ng na-absorbs ng Velarius Holdings. Ngunit sa halip na wasakin ito, ibinigay ni Sandra ang maliit na bahagi ng pamamahala kay Jason upang magsilbi nitong panimula sa bagong buhay. Malayo sa karangyaan, ngunit payapa. Isang hapon, habang nakatayo si Sandra sa malawak na balkonahe ng bagong gawang Stanford Velarius Headquarters, pinagmamasdan niya ang papalubog na araw. Ang langit ay may kulay kahel at lila. Isang paalala na matapos ang pinakamadilim na gabi, laging may magandang umaga na dumarating. Masyadong malalim ang iniisip ng aking partner. Isang pamilyar na baritonong boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran, kasabay ng pagpulupot ng dalawang matitipunong braso sa kanyang bewang. Napasandal si Sandra sa dibdib ni Eros, nalalasahan ng pamilyar at nakalalasing nitong amoy. Iniisip ko lang kung gaano kabilis nagbago ang lahat. 3 buwan na ang nakalipas. Ang tanging alam ko lang na emosyon ay galit. Ngayon, parang hindi ko na maalala kung paano magalit. Humarap si Eros sa kanya at hinawakan ng kanyang mukha. Gamit ang magkabilang kamay, ang kanyang mga matang kulay tsokolate ay puno ng walang katapusang pagmamahal. Dahil ang puso mo ay hindi ginawa para sa galit, Bianca. Ginawa ang puso mo para mahalin at para mahalin ko. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Sandra. Sa loob na 5 taon, nakalimutan niya kung paano maging isang babae na inaalagaan at pinahahalagahan kay Eros. Kay Eros ay nahanap niya ang isang tahanan na hindi niya kayang mangpanghap o maging matigas. Eros, paano kung may mga multo pa rin natitira mula sa nakaraan? Tanong niya. May kaunting takot na sumilip sa kanyang mga mata. Isang matamis na halik ang isinigot ni Eros sa kanyang mga labi. Isang halik na nagpatahimik sa lahat ng kanyang mga alinlangan. Kung may multo man na babalik, sabay natin silang lalabanan. Hindi kita iiwan, Sandra. Kahit si Bianca ka o si Sandra, ikaw ang babaeng pinili kong protektahan at mahalin habang buhay. Muling sumandal si Sandra sa balikat ni Eros. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot tanaw, alam niya na ang kanyang kwento ay nagsimula sa luha at kataksilan. Ngunit sa piling na lalaking hawak ang kanyang kamay ngayon, alam niyang ang dulo ng kanyang nobela ay isang tunay at panghabang buhay na kaligayahan. Ang silid na hukuman ay binalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan habang binabasa ng hukom ang huling desisyon sa kaso laban kina Don Renato at Katrina. Nakaupo si Sandra sa unahang hanay ng mga upuan. Tuwid ang likod at walang mababakas na kahit anong takot sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi ay si Eros na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Nagbibigay ng lakas na hindi niya inaakalang kakailanganin pa niya. Sa ngalan ng batas, napatunayan nagkasala ang mga akusado na sina Renato Velarius at Katrina Salvador Arsenal sa mga kasong frustrated murder, kidnapping and blackmail, at grand estafa. Saad ng hukom, ang bawat salita ay tila hampas ng maso na nagpabagsak sa natitirang pag-asa ng mga nasa sandalan ng akusado. Kayo ay hinahatulan ng parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo nang walang pagkakataon para sa parol. Isang malakas na hagulhol ang nagmula kay Katrina. Napasubsob siya sa lamesa ng kanyang abogado. Gulog-gulo ang buhok at halatang nawala na ng katinuan. Lumingon siya kay Sandra. Ang mga matay nandilisik sa galit na may halong pagmamakaawa. Bianca! Patawarin mo ako, Bianca! Kaibigan mo ako! Pinilit lang ako ni Renato! Huwag mo kong iwan dito! Sigaw ni Katrina habang hinihila siya ng mga jail guard. Ang kanyang mga kuko ay kumakalimot sa sahig. Isang larawan ng isang taon tuluyang nilamon ng sariling kasakiman. Si Don Renato naman ay nanatiling matigas ang muka. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga labi ay nagpapakita na kahit siya ay hindi handa sa habang buhay na pagkakakulong sa madilim na rehas.
Nang tuli ang mailabas sa mga kontrabida, huminga ng malalim si Sandra. Tumingala siya sa kisame ng korte at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang malamig na hangin ng tunay na kalayaan. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay dahan-dahang pumatak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, nabigyan na ng hustisya ang kanyang naglahong anak at ang kanyang sinirang pagkatao. Tapos na, mahal ko. Bulong ni Eros sabay halik sa kanyang noo habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Wala na ang mga multo na nakaraan mo. Laya ka na. Lumabas sila ng silid-hukuma na magkahawak kamay. Sa labas, naghihintay ang mga mamamahayag. Ngunit hindi sila pinansin ni Sandra. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang buhay na magsisimula pa lamang. Isang buhay na wala ng bahid ng paghihiganti. Isang linggo, matapos ang makasaysayang paglilitis, nakita sina Sandra at Jason sa isang tahimik at pribadong opisina ng isang tanyag na abogado sa Makati. Ito ang araw na tuluyan ng puputulin ang legal na tali na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Ang mga papeles para sa annulment of marriage ay nakalatag na sa ibabaw ng lamesa. Naghihintay na lamang ng kanilang mga lagda. Pumasok si Jason na may bitbit na payak ng ngiti. Wala nang mamahaling suit nito. Nakasuot na lamang ito ng simpleng polo shirt. Baka sa kanyang mukha ang kapayapaan na matagal na ring nawala sa kanya noong panahon ng kanyang karangyaan. Salamat sa pagpunta, Sandra. Simula ni Jason, maingat na ginamit ang bagong pangalan ng dating asawa bilang tanda ng paggalang sa bagong pagkataon nito. At salamat din dahil hinayaan mo akong hawakan ang maliit na sangay ng kumpanya sa probinsya. Malaking tulong ito para sa pagpapagamot ng kapatid ko. Karapatan mo yan, Jason. Ang ebidensyang ibinigay mo ang nagpabili sa pagpapakulong sa kanila. Ituring mo itong bayad sa tulong mo at panimula sa bago mong buhay. Sagot ni Sandra. Ang kanyang boses ay malumanay at wala na ang lamig ng pumapatay noon. Inabot ng abogado ang panulat kay Jason. Walang pag-alinlangan nilagdaan ng lalaki ang huling pahina ng dokumento. Pagkatapos ay inabot niya ang panulat kay Sandra. Sa pagdampi ng tinta sa papel, habang isinusulat ni Sandra ang kanyang pangalan, naramdaman niya ang huling pitik ng sakit na tuluyan ng naglaho. Sana, maging masaya ka kay Eros. Taimtim na sabi ni Jason habang tumatayo. Nakita ko kung paano kanya tignan noong nasa korte kayo. Masigit niya itong kaya kaysa sa nagawa ko noon. Karapat-dapat kasi isang lalaking handang sunugin ang mundo para lang protektahan ka. Salamat, Jason. Sana mahanap mo rin ang sarili mong kapayapaan. Sagot ni Sandra. Nagkamay ang dalawa bilang pagpapakita ng pinal na pamamaalam. Na maglakad palabas si Jason, alam ni Sandra na wala nang natitirang bigat sa kanyang puso. Ang lalaki naging sanhi na kanyang pinakamalaking pagbagsak ay naging tulay din para sa kanyang tuluyang paglaya. Paglabas si Sandra ng gusali, sinilubong siya ng isang pamilyar na itim na sports car. Nakasandig doon si Eros, may hawak na isang bouquet ng mga puting rosas. Hindi po lang rosas na nagpapaalala ng dugo ng sakit, kundi puti na sumisimbolo sa isang bagong simula at dalisay ng pag-ibig. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata ng buhay mo, Miss Valerius? Nakangiting tanong ni Eros habang pinagbubuksan siya ng pinto. Ngumiti si Sandra. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Higit pa sa handa, Eros. Dalhin mo ako sa lugar kung saan tayo lang dalawa. Isang taon, matapos mapunit ang mga papeles na nakaraan. Isang marangyang yate at marahang naglalayag sa gitna ng asul at kalmadong karagatan ng Batanes. Ang paligid ay napapaligiran ng mga nagtataasang bangin at kuntiang burol. Malayo sa mausok at magulong takbo ng Maynila. Ito ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang pag-iisang dibdib ni Sandra at Eros. Hindi ito ang tipikal na kasal sa simbahan na may daan-daang bisita na ang karamihan ay mga kasosyo lang sa negosyo. Ang kasal ni Sandra at Eros ay dinaluhan lamang ng iilang malalapit na kaibigan
at mga taong naging saksi sa kanilang pagbangon. Ang yate ay napapalimutian ng mga sariwang puting orchid at dapo na sumasayaw sa saliw ng banayad na hangin ng dagat. Nakatayo si Eros sa dulo ng deck, suot ang isang pasadyang puting linen suit. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto ng cabin. Nang bumukas ito, tila huminto ang ikot ng mundo para sa bilyonaryo. Lumabas si Sandra, suot ang isang simpleng gupit, ngunit napakagandang ivory silk gown na walang mabibigat na abubot. Ang kanyang buhok ay hinayaang tangayin ng hangin, at ang kanyang mukha ay may manipis na makeup lamang na lalong nagpalitaw sa kanyang likas na ganda. Ngunit ang pinakamagandang suot niya sa araw na iyon ay ang kanyang ngiti. Isang ngiting may kalakip na tunay na kapayapaan. Malayo sa malamig na mukha ni Sandra, ang reyna ng paghihiganti. Habang naglalakad siya patungo kay Eros, ang bawat takbang niya ay tila pag-iwan sa bawat pait na dinanas niya 5 taon na nakakaraan. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata noon ay napalitan ng kislap ng pag-asa ngayon. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng magkakasal na huwes, naramdaman ni Sandra ang pamilyar na kuryente at init na nagpatatag sa kanyang buong pagkatao. Eros, simula ni Sandra nang dumating ang oras ng kanyang vows. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa lungkot, kundi sa tindi ng emosyon. Noong dinala ako ng tadhana sa iyo, ang puso ko'y parang isang lungsod na winasak ng digmaan. Wala akong ibang alam gawin kundi ang magtanim ng puot at magplano ng pagbagsak ng iba. Ngunit dumating ka. Hindi mo lang ako pinarotektahan, kundi tinuruan mo akong magpatubo muli ng mga bulaklak sa gitna ng guho. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan ng mga panahong ako mismo suko na sa sarili ko. Ikaw ang aking hustisya, ang aking pahinga, at ang aking habang buhay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Eros na agad nitong pinunasan habang nakangiti. Hinawakan niya ng mas maigpit ang mga kamay ni Sandra. Bianca, Sandra, kahit ano pang itawag ng mundo sa'yo, para sa akin, ikaw ang aking universo. Sagot ni Eros. Ang kanyang baritonong boses ay puno ng katapatan. Isinumpa ako nung unang gabi na makita kitang sugatan sa ospital na gagawin ko ang lahat para ibalik ang ngiti sa mga labi mo. Ngayong narito ka na sa harap ko bilang asawa ko. Nangangako ako na ang mga kamay na ito ay hindi ka bibitawan. Ako ang magiging pader mo laban sa anumang unos. At ang dibdib ko ang magiging permanenteng tahanan ng iyong puso. Mahal kita. Higit pa sa buhay ko. Ngayon ay dinideklara ko kayo bilang mag-asawa. You may now kiss the bride. Saad ng huwes. Sinalubong ni Eros sa mga labi ni Sandra ng isang malalim, matamis at mapagpalayang halik. Habang ang mga bisita ay nagpalakpakan at ang mga puting petals ay isinasabog sa hangin. Sa pagkakataong ito, alam ni Sandra na ang kanyang bagong kwento ay nakasulat na sa mga bituin. 2 taon ang mabilis sa lumipas. Matapos ang kanilang ingranding kasal sa Batanes, ang buhay ni Eros at Sandra ay napuno ng katahimikan at tagumpay. Hindi lamang sa mundo ng korporasyon, kundi sa loob ng kanilang sariling tahanan. Lumipat sila sa isang malawak na villa sa tabi ng dagat sa Batangas, kung saan ang unang naririnig nila sa umaga ay ang hampas ng mga alon at tanghuni ng mga ibon. Isang maagang umaga, nakatayo si Sandra sa may hardin ng villa. Hawak ang isang tasa ng gatas. Ang kanyang katawan ay may kaunting pagbabago. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansin na umbok sa ilalim ng kanyang maluwag na maternity dress. Siya ay 7 buwang buntis sa kanilang panganay ni Eros. Mula sa likod, naramdaman niya ang pamilyar na yakap at ang banayad na haplos sa mga kamay ni Eros sa kanyang tiyan. Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ng asawa. "Kumusta ang mag-ina ko?" Bulong ni Eros sabay halik sa pisngi ni Sandra. "Mabuti naman, ang maliit na prinsesa natin mukhang nagmamana sa'yo. Napakagalaw pagdating ng umaga." Natatawang sagot ni Sandra habang ipinapatok ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Eros. Tumingin si Sandra sa malawak na karagatan.
Naalala niya ang kanyang sarili 7 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng umiiyak sa sahig ng ospital. Nawala ng anak at pinagtaksila ng mga taong mahal niya. Kung may magsasabi sa kanya noon na magiging ganito kaligaya ang dulo ng kanyang buhay, malamang hindi siya maniniwala. Iniisip mo na naman ba sila? Maingat na tanong ni Eros at batid ang bawat bahagyang pagbabago sa emosyon ng asawa. Umiling si Sandra at humarap sa asawa, may ngiti ng isang babaeng ganap ng naghilom. Hindi na, Eros. Matagal ko nang kinalimutan ang anino nila. Nabalitaan ko nga pala mula sa abogado na humihingi ng tulong si Katrina para sa kanyang bawas parusa dahil sa lumalalang sakit niya sa loob ng kulungan. At si Jason naman ay maayos ng buhay sa probinsya, kasama ang kanyang pamilya. At anong ginawa mo? Wala. Hinayaan ko ang batas at ang Diyos na mag-ayos ng para sa kanila. Ang hustisya ko ay hindi na nagmumula sa pagdurusa nila, kundi sa kaligayang nararamdaman ko ngayon sa piling mo at sa darating nating anak. Taimtim na sagot ni Sandra. Hinalikan ni Eros ang noon ni Sandra ng matagal. Yan ang aking Reyna, ang pinakamatapang at pinakamagandang babae sa buhay ko. Habang sumisikat ang araw at nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid, naglakad ang mag-asawa pabalik sa loob ng kanilang tahanan. Magkahawak kamay at may mga pusong nag-uumapaw sa pagmamahal. Ang kwento ng asawang niloko, nabaon sa luha at bumangon para maghiganti ay opisyal nang natapos. Ang kasunod na pahina ay ang kwento ng isang ina, isang asawa at isang babaeng malaya na muling magmahal ng walang katapusan. Wakas.